Ayaw po yung magpumustahan at magkamayan sa bawat isa. Sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon.
never leave my hope, Panginoon. Mahalin mo mga hope and nasa iyo lamang birthday. And thank you, Lord, that you are the source of our strength. Lord, continue to bless each and every one of us.
We praise you, God. Hindi sabi ka naman. Lord, we believe na kaya ng aming inawit ang iyong pangalan ay makapangyarihan. Kami po ay naniniwala na Lord, there is power in your name. Sa tuwing babanggitin namin ang iyong mga pangalan, alam namin, Lord, may mga kagalingan na dumadaloy sa aming mga buhay. Lord, sa panahon na babanggitin namin ang iyong mga pangalan, naniniwala kami, Panginoon, ang gawa ng kaaway ay nababasag, Panginoon. Lord, tunay na ang pangalan mo ay makapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat sa hapon ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Sa pribilehiyo na mapapurihan ka namin at masamba namin sa aming mga buhay, God. Lord, karapat dapat ka itaas at purihin ng aming mga buhay. Ikaw yung Diyos na tapat at dakila, Panginoon. Diyos na nakikinig sa aming mga dalangin. Diyos na laging nariyan sa aming piling, God. Diyos na hindi kami iniiwan o ni pinapabayaan. Diyos na laging handang makinig sa aming mga dalangin, Panginoon. Salamat sa hapong ito, Panginoon, na patuloy na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon. And na aming dalangin sa hapong ito, Panginoon. Lord, kung sino man sa amin dito, Panginoon, ang patuloy na nangangailangan, Panginoon, ng kalakasan sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, aking dalangin, patuloy na ipagkaloob mo, Panginoon, sa kanila ang kalakasan na nanggaling sa iyo, Panginoon. Lord, sa panahon na nanghihina sila, Panginoon, aking dalangin na maranasan ang kapangyarihan, ang kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, ang sino man dito, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, na hirap sa kanilang pag-iisip, Panginoon. Hindi na nila alam kung anong mga bagay na dapat gawin. Lord, bigyan mo po ng kapayapaan ang kanilang isipan, Panginoon. Lord, alam namin ikaw yung Diyos ng kapayapaan at ikaw yung Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa, Panginoon. Lord, I pray sa bawat isa na narito, Panginoon, kung sila man po ay may mga panalangin sa kanilang mga puso, Panginoon, mga matagal na ipinapanalangin, Panginoon, Lord, aking dalangin, nandun na tugunin mo po, Panginoon, ang kanilang mga dalangin. Lord, na ikaw makita na ikaw yung Diyos na sumasagot sa aming mga dalangin. Ikaw yung Diyos na hindi bingi. Ikaw yung Diyos na nandun yung may pag-aalala sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, aking dalangin din sa bawat isa na narito. Patuloy nga maranasan nila, Panginoon, ang pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon. I-bless you po sila spiritually, i-bless you po sila financially, i-bless you po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, aking dalangin pa, mas lalo ka po kung maranasan nila, Panginoon. Makita ang kabutihan mo, makita ang pagmamahal mo, at patuloy na, Lord, makita nila sa kanilang mga buhay na ikaw yung Diyos na dapat sambahin at purihin ng kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, aking dalangin sa bawat isa, maranasan ang pagmamahal, maranasan ang kapayapaan, maranasan ang kagalakan, maranasan ang kasiyahan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Sa iyo namin tinataas ang papuri pasalamat sa pangalan ng Jesus we pray. Amen. Okay, isang pamasitayo po tayong lahat at samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating banal na aklat. Sa aklat ng Hebreo,
chapter 11, verse 24 to 26. Ito po ang nakasaad. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises na tawaging anak ng prinsesa, na anak ng paraon. Iniibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos, kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Visayas, kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Amen. Makakaupo na po. Okay po, so isang malakas na palakpak po sa ating Diyos. Tayo po ba'y pinagpala? Amen. No? So bigyan naman natin ngiti po ang ating mga kapatiran. Po, so bigyan nyo naman ng magandang ngiti. No? No? So, alam ko po, mahirap pag ngiting aso po, no? Alam ko po ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kagalakan at kasiyahan na nararanasan ng bawat isa. Patuloy na alam ko na siya ang patuloy na kikilos at patuloy na mapapapurihan sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Father God, once again, thank you for this time na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa niyo sa aming buhay, Panginoon. Tunay na pinapakita mo sa aming mga buhay na ikaw yung Diyos na dapat sambahin at purihin at ikaw yung Diyos na nararanasan ng aming buhay, Panginoon. In Lord, this time, I pray, patuloy na samahan mo kami at patuloy na, Lord, mapakinggan namin ang iyong mensahe at patuloy na ikaw po ang magpasalita sa hapong ito. Salamat po, Diyos, sa iyong mag-asa papuri. Pasalamat sa pangalan ng Jesus we pray. Amen. Amen. So, praise God po at nakasama po natin. May bago po tayong kasama ngayon. Sina Sister Lil, no po? Jill, no po. Si Sister Jill at ang kanya pong asawa. At si Sister Angelo po. No? So, praise God, palapakan natin ang Diyos. Kami po ay nagagalak na kayo ay kasama po namin sa gawain ito. And I believe na hindi po aksidente na kayo po ay narito at patuloy na may plano po ang Diyos sa bawat isa sa inyo. So, welcome po kayo sa ating bahay-sambahan. Okay po, so sa aking pong paninimula, tanungin ko po ang bawat isa. May nakakakilala po ba kay Jim Elliot? Jim Elliot. Napakinggan niyo na po ba kung sino to si Jim Elliot? Taga-Bulacan. Taga-Bulacan? Kababayan ko. Ha? Kababayan taga-Cavite. Jim Elliot. Jim Carrey yung kilala ko eh. Jim Carrey. Malaman po yan. Jim Carrey yung ano yan. No, si Jim Elliot po, siya po isang missionary martyr. Isang missionaryong pinatay. And sa ito pong kwento niya ay isa sa maganda pong tungkol sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. No? Si Jim Elliot po, no, siya po ay was American missionary na who gave up a comfortable life and promising career to share the gospel with Waorani people in Ecuador. No? Siya po ay taga-Amerika, no? And siya po ay maganda ang kanyang buhay, nakapagtapos siya ng pag-aaral, no? And maraming oportunidad na pwedeng mangyari sa kanya sa Amerika. Maraming pribilehiyo na pwedeng pribilehiyo sa kanya sa Amerika. Pero alam niyo po, kahit gaano kaganda ng pribilehiyo na kanya ang pribilehiyo niya sa Amerika, alam niyo po siya ay tinawag ng Diyos.
At tinawag siya at siya ay po, ang pinili niya ay umalis sa Amerika. Para saan? Para po mag-mission. Saan? Ito po, ang pag-mission niya ay pumunta po sa Waorani people in Ecuador. No? Para ibahagi doon ang Panginoong Jesucristo. Ito pong mga taong ito ay sa Waorani people, sila po ay mga tribo din. No? And hindi po basta-basta tribo. No? Ano nangyari doon kay Jim Elliot sa pagpuntahan niya po doon? No? Sa Waorani people, yung heart niya kasi gusto niya i-share si Jesus Christ. No? Iniwan niya ang magandang buhay sa Amerika para abutin ang mga tao doon. No? And ang nangyari sa kanya, nakapag-mission siya po doon. But in 1956, no, he and 4 other missionaries were killed while reaching out to his unreached tribe. Ito kasing mga Waorani people, mahirap pong abutin, hindi maabot. No? Pero sa pagpunta po nila Jim Elliot doon, no? Kasama ang 4 ng mga missionaries, sila po ay pinagpapatay. Sa pagbahagi nila tungkol sa Panginoong Jesus, sila ay pinagpapatay. No? Makikita natin, ang kagandahan po nito, nakapagbahagi sila ng mabuting balita. And ang katunayan, kasama po ang asawa niya dito, and ang nakatakas po ang asawa niya, and napatunayan na yung asawa niya ay nagpatotoo na through that experience, marami ang nakakilala sa Panginoon. No? Through that, doon nagsimula na may kaligtasan na nangyari po sa people in Ecuador, sa Waorani. Makikita natin, no? Si Jamie Elliot, his life showed that faith in God is worth more than earthly success, comfort life, and even life itself. No? Mas mahalaga ang pananampalataya niya sa Diyos kaysa sa anumang bagay dito sa mundo. Tagumpay, comfort life, and kahit sa buhay niya, mas mahalaga ang pananampalataya. No? Tanungin ko po kayo, ito po, no, bago siya namatay, mayroon siya may sulat na journal. Ito po ang famous quote na naisulat ni Jamie Elliot. Sabi niya, "He is no fool who gives what he cannot, keep to gain what he cannot lose." In short, kung makikita natin ang isang pinupunta niya po, hindi kahangalan ang iyong isuko ang mga bagay na pansamantala. No, ang pinupunta niya dito mga bagay sa mundo upang makamit ang mga bagay na walang hanggan ay yung tungkol sa Panginoong Jesus. No? Naalala ko po, no? Sabi nga doon sa verse, "Makamtan ko man ang lahat dito sa mundo kung ang kaluluwa ko naman ay mapapahamak." No? And let me ask everyone, kung tayo ba'y parang si Jim Elliot, are you willing to give up earthly mga privileges for your faith in God? Are you willing to give up yung comfort life mo? Are you willing yung mga bagay na sa tingin mong mahalaga dito sa mundo? Are you willing to give up para sa pananampalataya mo sa Panginoon? Oo o hindi? Ha? Are you willing to give up? Are you willing to surrender it para lang sa pananampalataya mo sa Panginoon? Taas po ng kamay. Oh. Kasi wala pa, hindi pa na-experience. Ay, hindi ba? Oh. So, are you willing? Yan ang katanungan sa ating mga kapatid. Oh. Pero, nais ko pong malaman nyo, no? Na faith in God is greater than anything in this world. Ang pananampalataya po natin sa Diyos
ay mas ang pinakadakila o dakila sa anumang bagay na nandito sa mundo. Naalala ko sinabi ni Peter, na ang pananampalataya mo ay higit pa sa ginto. No? Ang ginto, temporary lang. Pero ang pananampalataya ay eternal. Amen po ba? Ang impact nito, panghabang buhay. No? Ganon kaganda ang pananampalataya sa Diyos. And this time, I would like to share, choose faith in God above everything else. Piliin ang pananampalataya sa Diyos kahit above o higit pa sa mga bagay dito sa mundo. No? Ang passage natin is makikita po natin in Hebrew 11 verse 24 to 26. Ano po? Alam niyo po, ang Book of Hebrews, kung titignan natin, I will give you background. No? Ito pong Book of Hebrews ay sinulat, no, para sa mga Hebrew Christians. No? Mga na-convert na sana from Judaism to Christianity. No? Itong mga Hebrew Christians na to na nananampalataya na sa Panginoon ay nakaranas sila ng matinding persecution. No? Sila ay nananampalataya sa Panginoong Jesus, pero ito mga ito, naranasan nila ang matitinding persecute. No? Under the Roman Empire, under sa mga hindi mananampalataya, no? Inuusig sila. And aside from that, they were tempted. No? Natukso sila na na dahil sa matinding pagsubok, i-abandon ko na ang pananampalataya. At bumalik sa Judaism. Talikuran si Jesus Christ, sumunod, bumalik sa dating buhay. No? Ito yung senaryo, no, na isinulat para sa mga Hebrew Christians na nakaranas sa persecution, nakaranas ng temptation, na parang i-abandon na ang kanilang pananampalataya at bumalik na sa buhay. Minsan naranasan na po ba natin to? Hindi pa naman. Ha? No? Ito yung mga po nila. Nasusubok ang pananampalataya nila sa Panginoong Jesus. No? Eh napakagaling po ng may author nitong Book of Hebrews. No? Hindi talaga hindi alam ko sino talaga ang tunay nagsulat ng Hebrews. Sinasabi nila si Paul, sinasabi nila other disciples, no? But ano man bagay na 'yan, makikita natin, no, yung intention ng author, no, na tungkol sa paghihikayat na patuloy na manampalataya ang mga Kristiyano. No? Dahil alam na nasusubok ang kanilang pananampalataya, alam niyo po ang famous na chapter in Hebrews? Ha? Kung titingnan natin yung pinaka-famous sa chapter sa Hebrew, it's all about faith. No? Binuo niya ito, whole of faith. No? It's all about pananampalataya. Para i-encourage sila. Okay, huwag kayong bibitaw sa pananampalataya. No? Imagine ko yung nagsusulat nito, ramdam na ramdam ata. Isinulat talaga ang about sa pananampalataya. No? Chapter 11 sa Hall of Faith present example of Old Testament believers who trusted God despite hardship and temptation. Ipinaalala ng author sa mga mananampalataya noon ang mga nanampalataya in the Old Testament. No? Makikita natin, inisa-isa niya. Una-una, makikita natin dyan si Abel. Dahil sa pananampalataya, tinanggap ang kanyang handog. No? Makikita natin si Enoch. Dahil sa pananampalataya niya, hindi siya
nakaranas ng physical health. No? Makikita natin si Noah. Alam mo, anong pananampalataya ni Noah? Gumawa ng ano? Ark! No? Ito ang challenge kay Noah. No? Hindi mo alam kung kailan. No? And makikita natin, pinagawa siya ng barko ng Diyos. And ang challenge noon, pinipersecute siya ng mga tao din. Oh, bakit ka gumagawa? No? Pero dahil sa pananampalataya, gumawa siya ng ark. At dahil doon, sa pananampalataya niya, naligtas ang kanyang pamilya. At naligtas ang mga maraming hayop, di ba? And sinabi din sa Hebrews 11, tungkol kay Abraham. No? Si Abraham pinapunta ni Lord sa lugar na hindi pa alam ni Abraham. No? Tumawa si Brother Agito kasi exam namin yan. No? No. Pinapupunta sa lugar na hindi niya alam. Pero because of his faith, sumunod siya kahit hindi niya nalalaman. And that's faith is. No? And ano pa? Nakita natin, Abraham kay Sarah, matanda na, baog na, but because of faith, nagkaanak pa. No? May pag-asa pa. No? Sarah! No? Sarah! Because of her faith in God. At sinabi din po, kina Isaac at kina Jacob. Oh, ipinahagi dyan kung ano, kung papaano yung pananampalataya na kumilos in the Old Testament. And this time, makikita din po natin, maging si Joseph, and this time, pag-usapan natin ay kay Moses. No? Kilala po ba natin si Moses? Ha? Si Moses na po siya yung nag-lead sa mga Israelites palabas ng Egypt. No? Si Moses, no? Siya yung lamang yung inilagay sa maliit na basket, tapos pinaalon sa ilog at napunta sa sa Pharaoh's daughter. And siya yung nag-alaga. And how many years doon siya namuhay. Isipin nyo, no? Ang buhay ni Moses ay buhay prinsipe. Tama po ba? Kasi ang nag-alaga sa kanya sino? Pharaoh's daughter. No? Isipin niyo po ang buhay ni Moses. Nasa kanya ang lahat. Ano man ang gusto niya, pwede niya makuha. Ano man ang gusto niyang gawin, pwede niyang gawin. Kasi malakas siya sa Pharaoh. No? Yan ang buhay. Napakaganda ng buhay ni Moses. Pero ano po ang sinabi sa Hebrew 11 verse 24 to 26? No? Imagine napakaganda na ng buhay ni Moses. Nasa palasyo siya. Ukani-mochi siya. Maraming lapad. Amen ba? No? Wala pang lapad noon. Pero ukani-mochi si Moses. And kung titignan natin, no? Ano ang nangyari sa Hebrew 11:24 to 26? Sinabi po, kung makikita natin, by faith, no? Ano ang ginawa ni Moses? Sa pamagitan ng pananampalataya, no? When he had grown up, anong ginawa niya? He refused. No? In other Greek word dito, ernesato, no? Na ibig sabihin also is to reject. Sino nakaranas sa inyong ma-reject? No? Makaranas. Masakit, di ba? No? Ito ang ginawa
ni Moses, ni-reject, ni-renounce, dininay niya. Ang alin po ba? Pakibasa nga, to be called the son of Pharaoh's daughter. Nasa maayos na siyang buhay. No? Nasa maayos na siya ng buhay. But because of his faith, ni-reject niya, dininay niya, natawagin siya na anak ng Pharaoh's daughter. Ano ang situation ng Pharaoh's daughter? Pag sinabi Pharaoh's daughter, nandun yung royal status. No? Mataas ang posisyon. Nandun yung wealth, nandun yung kayamanan, nandun yung education, nandun yung pagtuturo sa kanya. No? Nandun yung political influence. Malakas siya sa mga politika noon. No? Salamat doon, wala pa atang corruption, no? Malakas sa political influence. Secure ka. No? Kasay, maraming gwardya na nagbabantay sa iyo. And luxury. No? Nasa kanya na ang lahat ng bagay. No? Pero anong ginawa niya? Ni-reject niya. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ni-reject niya, ni-renounce niya, dininay niya. No? Iniwanan niya yung pribilehyo na magandang buhay. Dahil sa ano? Sa pananampalataya niya sa Diyos. To lead the Israelites. No? Madali po bang gawin yon? Ha? Madali po ba yon sa ating pananampalataya? To refuse na yung masarap na buhay? To refuse na yung komportabling buhay? To refuse na yung mara aircon na buhay? Paano sabihin ni Lord? Oh na, punta ka doon sa lugar na yun. Are you willing to follow God? Kahit na kailangan mo, may mga bagay kang kailangan iwanan. No? Ha? And aside from that, makita natin, he refused. No? He reject, he renounce. No? Makikita natin. Maliban dyan, he choose. Anong ginawa niya? Pinili niya pa. Voluntary po yan, ha? Choose. He chose to suffer oppressions with God's people rather than to experience the fleeting enjoyment of sins. Nireject niya na ang magandang buhay para sa pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, nakisama pa siya sa mga Israelita. No? Alam niyo po ang buhay ng Israelita noon? Alipin. Noon kasama niya yung mga prinsipe, mga kalaro nila. Kalaro niya. Pero ngayon pinili niya, bumalik doon. Ang mga kalaano niya, yung mga ano na, puno na ng sipon, mga ganon. Mga alipin. No? Pero sabi niya, he chose to suffer oppressions with God's people rather to experience the fleeting enjoyment of sin. Panandali ang kasiyahan panandali ang kasiyahan ng kasalanan. No? Ang nakikita niya, ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, may tuturing na ito'y kasalanan. No? Mas mabuti na mag-suffer basta sinusunod ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Mas mahirap, masaya ka ngayon, pero hindi mo naman sinusunod si Lord. Yan ang mahirap. No? Nag-i-enjoy ka na muna, temporary enjoyment, pero yung buhay mo, nabubuhay sa kasalanan. No? Ang hirap po. No? Temporary lang yan. No?
Ano pa ang ginawa ni Moses? He valued this grace for Christ above the treasures of Egypt, for he was looking ahead to his reward. Ano po? So mas pinahalagahan ni Moses na minsan maghirap para sa ating Diyos. No? And above treasure, mas pinili niya ang tungkol sa Panginoon kasi alam niya at the end, ang Diyos ang magre-reward sa kanya. Kahit muna ngayon, nagsasuffer ako, alam ni Moses, in the future, makakatanggap ako ng reward sa ating Diyos. Ano po mas maganda? Suffer now, pay later? Suffer now o enjoy later? O enjoy now, suffer later? Saan po tayo doon? Suffer now. Suffer now. Suffer now, Enjoy enjoy later. Pero yung pag-suffering natin mga Kristiyano naman dito, alam niyo po, hindi naman na hindi tayo nag-iisa. Ang kagandahan, kasama natin ang Diyos. Ano po? At hindi niya tayo iniiwan o pinapabayaan naman. Kung titignan natin po, ano ang ginawa ni Moses? Moses chose and treasures the things of God more than the privileges, pleasures, and treasures of this world. No? Mas pinahalagahan ni Moses ang tungkol sa Diyos kaysa sa anumang bagay dito sa mundo. No? And, alam niyo po, katulad po rin ba tayo ni Moses? Na mas pinapahalagahan ang Diyos kaysa sa anumang bagay dito sa mundo? O tayo naman yung tao na mas pinapahalagahan ang mga bagay dito sa mundo at binabaliwala ang Diyos? Saan po tayo? No? Walang problema po sa mga pribilehiyo dito sa mundo. Wala pong problema sa mga pleasures dito sa mundo. Wala pong problema kung ikay may kayamanan dito sa mundo. Alam niyo po, ang nagiging problema lang kung ito ay nagiging higit kaysa sa ating Diyos. That's the problem. Kung ito ay over sa ating Diyos. Siya yung first priority, ang bagay dito sa mundo, ang first priority mo. Doon nagkakaproblema ang tao. Pakitingin na naman katabi niyo po. Sabihin mo nga, unahin natin si Lord. Unahin natin si Lord. Kaysa sa bagay dito sa mundo. Okay lang mag-enjoy, kapatid. No? Huwag lang mas una kay Lord. Ha? Ano po? Kung makikita dito problema ng tao po, over God. No? Masigit ang mga bagay dito sa mundo, si Lord o panghuli na. Tama? Okay, dahil nakahabol mo sa success and career mo, anong ginagawa? Nakalimutan si Lord. Tama? Walang problema sa success and career. Gusto rin ni Lord na mag-success ka. No? Pero, wag naman na iwanan mo si Lord. No po? Pwede naman magkaroon ng money. Sinong hindi nangangailangan ng pera dito? Lahat, tama? Walang problema sa pera. Nagbibigay rin ito ng kasiyahan, tama? Tama po, di ba? Hindi na mali kailangan ngayon, malikta. Money in wealth. No, walang problema sa kayamanan. Walang problema sa pera. Nagkakaproblema lang kung ito ay nangunguna kaysa Diyos. Amen? Walang problema na ikay komportable sa bahay. Walang problema kung ikay convenient sa buhay. Masaya din si Lord na nakikita kang peace. Pero kung sobra naman, na minsan hindi wala ka ng time sa Panginoon, nakahilata ka na lang mag-Sunday, nakahilata ka na lang sa bahay, hindi mo na sinasamba si Lord, doon nagkakaproblema. Tama?
Masaya si Lord, nagpapahinga ka. Pero, huwag naman habang buhay ha. No? Walang problema. No? Yung pleasure, entertainment, it's part of ano dito natin. Pero wag above kay Lord. Yung cellphone natin, wag above kay Lord. Pakisabi naman sa katabi natin, yung cellphone, wag above kay Lord. Cellphone, what about me, Lord? Amen? Napaka-magandang technology natin ngayon. No. No. Pero how we use it, doon nagkakaproblema. Kung nauuna to kay Lord, wala nang puro na oras mula dito. Wala nang oras kay Lord. No? Doon problema. No? Yung popularity, pwede kang maging sikat. No? Pwede kang maging sikat. No? Basta wag above kay Lord. Amen ba? Pwede yung relationship din po, no? Isa rin po to, no? Dapat yung relationship natin sa family, yung relationship natin sa ibang tao, hindi dapat above kay Lord. No? Magkakaproblema kung above ito kay Lord. Dapat si Lord pa rin, and si Lord ang tutulong para mas lalo maayos ang relationship mo sa iba. No? And next, yung mga personal dreams, maganda may pangarap. Sino walang pangarap? Sino may pangarap? Pakitaas naman ang kamay. Lahat may pangarap. No? Sama natin si Lord sa pangarap. Amen? No? Wag mong ikaw manguna. No? Dapat isinasama natin si Lord sa mga possession. No? Sa mga ano natin, dapat si Lord ang first priority. And last thing, yung sarili ang minsan problema. Sabi nga, ang isa sa pinakamahirap na kalaban, Sarili. No? Tama? Selfie. No? Yung sarili. Minsan, siya na nagiging hari sa buhay mo, hindi na talaga si Lord. Walang problema sa sarili mo, ha? Nagkakaproblema lang kapag ikaw na nangunguna kaysa sa Diyos. No? Yan ang natin. Dito tayo dapat tanda natin. Hindi laging muli si Lord. Amen? Hindi. Alam mo, ang gusto ni Lord, yung pananampalataya mo sa Kanya ay nasa ibabaw. Amen ba? Amen? Si Lord, kasama mo siya yung nauna sa success in career mo, sa pera mo, sa comfort mo, siya ang nauuna, yung pleasure mo, siya ang nauuna, no? Sa popularity mo, acceptance mo, si Lord ang nauuna. Siya ang number one dapat sa buhay mo. Amen. Hindi ang mga bagay dito sa mundo. No? Tatanungin ko po ang bawat isa. No? Kung sisiyasatin natin ang ating mga buhay ngayon, sino ba talaga ang nangunguna? Sino ang pinipili natin? Ano ang pinipili natin na mas una sa buhay natin? Ang pananampalataya ba natin sa ating Diyos? O ang mga bagay-bagay dito sa ating mundo? Maraming bagay. You know, ang nais ng Panginoon sa atin, make your faith in God your first priority. Always, saan man tayo pumunta, sa kaisya man, sa pamilya man, sa trabaho man, o sa gitna ng ating mga kaibigan, ang dapat nating first priority pa rin, yung may pananampalataya ka sa ating Diyos. Yung pinipili mo pa rin, yung pananampalataya sa Diyos, kaysa sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Sino ang first priority ng buhay mo? Ito ang nais ng Diyos at nais malaman ng bawat isa. Ang gusto ng Diyos, siya ang nangunguna. Siya ang first priority ng ating buhay. Always remember, sinabi ng Panginoong Jesus in Matthew 6:33, seek
first. Hindi but seek second. Hindi but seek third. Hindi but seek last. But anong sabi ng Panginoon? But seek first the kingdom and His righteousness. No? Kung uunahin lang natin ang Panginoon, ito ang nais ng Panginoon. No? Ano naman ang pangakong ibibigay niya? Ipagkakaloob niya anuman ang iyong pangangailangan. Kapag ang Panginoon ang inuna, susunod na lang ang mga bagay sa buhay. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya pakisabi sa katabi nyo, ang mensahe ni Lord, unahin natin siya. Unahin natin siya. Amen? Amen. Tayo po ito ngayon sa hapong ito. Okay po, let's close our eyes. And alam naman natin ang mensahe ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, siya ang laging nauuna sa ating mga buhay. And kapatid, kung mga bagay na alam natin sa sarili natin na hindi natin inuuna ang ating Diyos, pwede tayong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, sorry. Kung minsan, hindi kita priority. Lord, sorry. Kung may mga bagay na mas nauuna kaysa sa iyo, Panginoon. We can say sorry sa ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, patawarin mo po ako. And sabihin natin sa Panginoon, Lord, this time, alam namin yung mensahe mo, ay nais naming unahin ka. And kapatid, kung alam mo sa sarili mo, na ang mensahe ito ay para sa iyo, sabihin natin sa Panginoon, Lord, this time, sa biyaya at grasya mo, uunahin kita, Panginoon. Alam niyo po, ang nais ng Panginoon ay bukas na puso sa kanyang mga salita. At kapag bukas ang ating mga puso sa kanyang mga salita, dito magsisimula ang pagbabago sa ating buhay. Kaya kapatid, open our hearts. Open our hearts sa ating Panginoon. Open our hearts sa mga salita niya. At alam mo kapatid, may pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Lord, I pray sa bawat isa na narito, Panginoon, na patuloy na tulungan mo kami, Panginoon, na mauna ka sa aming mga buhay. Sa lahat ng aspeto, sa trabaho, sa pamilya, sa panahon na kami ay nag-iisa, sa panahon na walang nakakakita, Lord, help us na ikaw ang maging priority manguna sa aming mga buhay. And Lord, gaya ng sinabi mo sa Matthew 6:33, Lord, kung uunahin ka namin, Panginoon, ang mga bagay na pangangailangan namin sa aming buhay ay pagkakaloob mo, Panginoon. Lord, we declare, and Lord, we accept this promise in our lives, O God, na kami ay patuloy na hindi magkukulang dahil sa biyaya, grasya mo, Panginoon. Salamat sa hapong ito, Lord. Salamat sa iyong mensahe. Sa iyo po ang mataas na papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Okay po, so tuloy-tuloy po na tayo sa ating gawain sa hapong ito. And tayo po ay darako sa ating communion.
Okay po, so lahat po tayo tumayo sa pulito po. And tayo alalahanin natin po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-aalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Mariing pinaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikipagbahagi dito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito, kailangan natin pong patuloy na saliksikin ang ating mga puso. Tayo po ay personally na manalangin sa harapan ng Diyos. Kung may mga bagay na pagkukulang, tayo po ay humingi sa harapan ng humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Tinatawag ko po si Pastora Joanne. Yan ang steward po natin. Sister Marilyn po. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In your love you came,
Angat po natin ang ating krusya. Taas po natin ito. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po niyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang husga. Taas po natin ang kopa. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa hapon ito na pinagkaloob mo upang alalahanin ang kabutihang ginawa niyo sa aming mga buhay. Lord, help us na patuloy na sa aming mga buhay. Huwag naming makalimutan ang bagay na ginawa niyo sa amin. Lord, tulungan mo kami na habang kami nabubuhay, ay patuloy na makapaglingkod at patuloy na makapagsunod sa iyo, aming Diyos. Salamat po sa iyong mataas na papuri pasalamat. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Sige po, makakaupo muna po tayo. Makibukas po tayo sa ating Biblia po sa Luke chapter 12 verse 33 to 34 po. Ito po yung nakasaad. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira.
sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Amen po. Onegaishimasu. Ito, Sister Hazel and Sister Olive. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po, Ama, sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin. Maraming salamat din po, Ama, sa mga pagpapalang amin na tumanggap mula sa iyo. Puri't pasalamatan ka, Ama, sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin. Tunay nga po, Ama, na napakabuti mo, na napakadakila mo, Ama. Salamat din po, Ama, sa pag-ingat at paggabay mo sa bawat sa amin, sa araw-araw naming gawain sa buhay. Maraming salamat po, Ama, lalo na po sa hapon na ito, sa aming mga gawain, sa pastor na iyong ginamit upang ibahagi ang iyong mga salita. Maraming salamat po sa kanyang buhay, at lalo na po sa salita na yung na kanyang ipinahayag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Naway ang salita na amin napakinggan sa hapon na ito, naway masaisip at masabuhay po namin ang iyong mga salita, Lord Ama. At Lord, maraming salamat din po, Ama, sa bawat isa na nagbigay ng text offering, Lord. Naway ikaw na po magbalik ng pagpala sa bawat isa sa kanila. Pagpalain at ingatan mo din po ang aming mga trabaho, Lord Ama. At sa araw-araw namin mga buhay, Lord Ama, ikaw na po ang gumabay sa bawat isa sa amin, Lord Ama. At Lord, ang text offering na ito, naway magamit namin ito sa papalago ng iyong mga ng iyong iglesia, Lord Ama. At naway, Lord, marami pa po kaming kaluluwa na may dala sa iyong pananambahan. Purihin at pasalamatan ka, Ama, sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord Ama. Kaya, Lord, gabayan at ingatan mo din po ang bawat isa sa amin hanggang sa pag-uwi namin, Lord Ama. Kaya, Lord, ang lahat ay binabalik namin ang papoy at ang pasalamat sa matamis mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord! Isang mapagpalang hapon sa ating lahat! Welcome! We're glad you are here. Masaya po kami. Masaya po tayong lahat. Masaya pong bawat isa dahil tayo po ay nagkakasama-sama. And welcome po sa ating mga bagong bisita, no? Pangilin ni Sister Jen and kay Sister Angelo. And papurihin po ang ating Panginoon. And welcome po kayo sa ating gawain. Always. Ito pong ating mga activity sa ating church. May prayer meeting po tayo every Wednesday po yan. 8 p.m. via Zoom po. Pag gusto po nating umattend, pag-as lang po tayo ng link sa ating makakilala, especially po sa ating mga Board of Trustees and sa ating pastors. And yan po, prayer request po, we are here to pray for you. Pag may prayer request po tayo, pwede po tayong magsulat po doon kay Tita Ana. Sulat po natin yung prayer request po natin and ipipray po yan ng ating
prayer warrior. Amen. And ito po, Sunday worship service sa August 9 po. 2 p.m. din, dito din po sa Shawa Simura Tokashi. Dito din po yung service po natin sa August 9. Teen Sunday School. Yung mga teens po natin may Sunday school po sila. Every Sunday po yan. Kaya encourage po natin yung mga teens or kung may kakilala tayong mga teens, encourage po natin na magsimba po sila para mas matuto po sila sa salita ng Panginoon. And Adult Sunday School, kung may teens Sunday School, may Adult Sunday School din po, gaya po kanina yung teacher po natin na nagturo. Ganun po yun. Yan po, every Sunday po yan. At ito naman po, Nazarene Mission International. Ito naman po ay every last Sunday of the month before worship service at 2 p.m. Ito po yung sa pinakahuli ng the month, diba? Yun po yung about sa mission, kung paano nakarating ang ICF sa iba't ibang lugar. And ito po, may Bible study po tayo. Kung sino po ang gustong magpa-Bible study sa kanilang bahay, open po ang ating mga pastor na mag-Bible study po sa ating mga tahanan. And ICF Nabuyayang Adult Fellowship. Ito po ay age 20 to 45. Kung feeling po natin, nandito po tayo sa bracket ng 20 to 45 is, young adult, diba? May fellowship po tayo every first Sunday of the month, 2 p.m. po yan. First Saturday. And 2 p.m. po yan, no? And sa ICF Nagoya Adult naman po, may fellowship din. Second Saturday po yan, 2 p.m. Wala nakalagay na age. Ganun. Basta alam niyo na yun. Malalapit age. 46 up. Yun. And ito naman po ay ICF Teens Fellowship. Third Sunday naman po para sa kanila, 2 p.m. din po. Yan, 12, yun pala yung age. 12 to 19 years old. Yan po yung mga teens natin. And sa Karya naman po, kung may kakilala tayo sa Karya, na malapit doon na pwede natin ding invite. May fellowship din po sila every first Saturday naman po sa kanila, 1:30 p.m. po. Lahat po pala ng age po pwede doon. Ito yung pinaka-excite. Yung summer camp po, August 11 to 14 na, sa August 11, start sa 11 hanggang 14 po tayo doon. 4 days and 3 nights. At Mihama Chitagun. Alam kong maraming hahabol dyan. No? Yan. Yan po yung summer camp po natin. Sabon niya sumi. At ito po yung fee natin, yung adult and senior high school, no? Senior high school yan. Yung bayad po is 11,000 and junior high school and elementary is 9,000. Kindergarten and below is 5,000 po. Yan po ang ating fee. Lahat na po yan, yung tulugan, yung food, yung sa 4 days and 3 nights, yung babayaran po natin. ICF membership sa mga willing pong magpa-member, and welcome po kayo. Magpa-member na kayo. Pag may kakilala po tayo na gusto nating, or pag gusto po nating humingi ng calling card kay Ate Lynette, pag may gusto nating bigyan, invite, pwede po natin silang bigyan ng card. Yan po. Yan po yung page natin, yung Inter-Christian Fellowship Nagoya Church of the Nazarene. Kung gusto po natin yung mga update, ayan po, search po natin po yan sa Facebook.
yung mga mag-birthday sa August. Happy birthday po sa lahat ng mag-birthday this month. At tayo po ay tumayo. Tawitin po natin ang ating closing song. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos, in the grace of Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, and the love of God be with you. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Amen po. So God bless po sa bawat isa. And see you on Sunday po. So God bless po. Bigyan naman natin ngiti ang ating mga kapatiran.